Ay magandang hapon po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay napakahalaga para sa bayan natin. Ang title ng ating pag-usapan ay Sumuko ang pinakamayaman kay Kiko Barsaga. Ito yung pride ngayon ng Cavite, hindi yung si Bong Revilla, hindi rin si Remulla, kundi itong Cavite boy na si Kiko Barsaga. Pinakasikat ito sa buong Pilipinas ngayon. Ang kakaso ngayon sa kanya ay walang iba kundi pinakamayaman sa Pilipinas na si Enrique Razon. Naalala ba si Enrique Razon? Si Enrique Razon po ay siya yung tinutukoy ni ni Bersamin, Lucas Bersamin na tumawag sa kanya na sasabihan siya na umalis na siya sa pagiging Executive Secretary ni Bongbong Marcos. So ngayon, kung gusto niya umalis, ay dapat paalisin siya, wag na siya magreklamo. Kaya biglang unceremonious talaga. Nakakaasar talaga to. Na ang isang dating Chief Justice ng Supreme Court, parang binabasketball lang, nakakahiya. Ako'y bilang isang dating abogado, ako ay nasasaktan sa ginawa na kay E.S. Bersamin. Nakakasakit ng damdamin. Siyempre, kahit na-disbarred ako, mahal ko pa rin ang Supreme Court. So, ngayon, ito po ang pagtatanggal. Sa ES ang tinuro, walang iba. ER, Enrique Razon. Si ER daw tumawag kay ES Lucas Bersamin nung tinanggal na siya. Ang pagtanggal kay ES Bersamin ay kunsabahan ni Lacson at gumawa ng kwento si Lacson na totoo yung 100 billion na pinasingit ni BBM kay Saldico para siyempre singit para sa pera ni sa mga proyekto ni Marcos. Pag sinabing proyekto, pera 'yon. Kasi commission makukuha mo doon. At dati tinatanggi nila. Naalala ko pa nung sabi si Madam Claire Castro. So paano mangyari na pinasingit ni BBM yung 100 billion? Pwede naman siya magsingit sa National Expenditure Program sa simula. Ang sagot diyan ay napakasimple. Ang lahat po na siningit sa National Expenditure Program ay walang kasiguraduhan na maaprobahan. Kasi babalasahin pa yan ng House of Representatives at saka Senate. Pagdating doon, marami matatanggal. So, out na kagad. Pangalawang argumento nila, paano mo masasabi na nagpapasingit ng pundo si Bongbong Marcos ng 100 billion kung kung nag-veto daw siya ng 194 million. So, mas malaki ng 194 million. Veto, ibig sabihin veto, disapprove. So, paano hingi ka, maglagay ka ng 100 billion, tapos disapprove ka? Ang sagot yan, simple lang. Ang dinisapprove ni Bongbong Marcos ay hindi yung 100 billion. Talagang katotohanan ng buhay. Dinisapprove ni Bongbong Marcos yun kasi bawal sumobrang pundo. Kaya dinisapprove niya para makapasok yung kanyang 100 billion. At according to Lacson, sa 100 billion na pinasingit ni Bongbong Marcos ay 1 billion plus lang ang na disapprove, napasama doon sa 194 billion. At ang detalye ng 194 billion na dinisapprove sa pamamagitan ng veto power ay 26 billion mula sa proyekto sa DPWH. At the rest, 168 million, nagmumula doon sa unprogrammed funds. Pag sinabi mo unprogrammed funds ay walang pundo yun. So, anong klaseng veto yun? Walang pundo, bineto. O, yun. Maayong hapon kay Toto Abantaw. O, kasimanwa ko sa Marbel. So, Black Hat, Zona Mera. Wala na batas sa Pilipinas ang mali. Naging tama. Tama ay naging mali. Sir Leto Pornias, pwede na ang People's Initiative. Ang hirap sa People's Initiative eh. Sa totoo lang, magagather ka ng perma na milyon-milyon. So, nevertheless, may mangyari. Sa pamamagitan ng Panginoon. Zomera, sana lumabas na si Bersamin
para magsabi ng totoo. Ito si Enrique Razon yung tinutukoy ni E.S. Bersamin na tumawag sa kanya na pag ganun influential siya kay Marcos at saka kay Romualdez. Kaya tama lang po yung sinabi ni Kiko Barsaga na i-expose niya, isiwalat niya, hubaran niya hanggang walang brief si Enrique Razon kung anong totoong pagkatao ni Enrique Razon. Kaya pala yumayaman ito sa pamamagitan ng pag-corruption, sumasali sa gobyerno. Kumbaga, gamit ang pera niya, ibabribe niya yung mga speaker at ang lahat para ang number one po na hinahabol dyan ni Enrique Razon ay magpapasa ang Kongreso ng tinatawag na prangkesa. Ang daming klaseng prangkesa. Isa na dyan yung prangkesa sa paglalagay ng lalagay ng port. Oh, bakit merong ICT isa sa kanya yan? Ang dami niyang port business sa iba't ibang bansa. So, ibig sabihin, ang laki ng stake ni Razon. Gumagasta yan para lang makakakuha ng prangkesa. So, Enrique Razon, wala ka pong pinag-iba. Although of Spanish origin ka. Wala kang pinag-iba sa ultimo sa Pilipino na nagtutulak ng kariton. Na mababangga pa kagaya nung bumangga kay Carlos Subong na magkakariton. Wala kang pag-iba si kariton kung wala ka lang prangkesa at wala kang kapital. Ang hirap mo rin. Mahirap ka rin. Pero ngayon dahil may kapital ka, nagagamit mo, may utak ka, yan lang lamang mo. Tapos ganito, gumagamit ka ng unfair na pamamaraan sa pagninegosyo mo. Yung kapwa mo negosyante, hindi gumagawa ng paraan ganun. Ang alam ko, yung SM, hindi gumagawa ng ganun. Ang alam ko, ganun din ang si Luciutan, nag-iba pang mga negosyante malalaki. Ikaw, bakit ka you are going to the extent of giving money? Yan ang ayuda mo sa lahat ng mga congressmen. Binibigyan mo ang akusasyon ni Kiko Barsaga, namimigay ka ng pera para protektahan mo si Romualdez kasi si Romualdez ang nagbibigay sa iyo ng negosyo. Ganun ba, Enrique Razon? Titingnan natin yung mga accusation sa kanya ni Kiko Barsaga. So, ang akusasyon sa kanya ni Kiko Barsaga ay ganito. Sa dinami-dami, laging nag-attend, laging pumupunta si Enrique Razon na pribadong tao sa tuwing mayroong pagpupulong o yung paghahanda o kung ano man na gathering na mayroon ang National Unity Party. Kasi isa sila sa pinakamalaking grupo ng partido sa House of Representatives. So kailangan mo makakuha ng grupo na majority sa House of Representatives kung kailangan mo prangkesa o kung anumang klaseng negosyo. O kung kailangan mo ng batas na pabor sa negosyo mo. Okay. Ang initial accusation ni Kiko Barsaga laban sa kanya at ito'y akusasyon na na-post din sa Facebook at saka binura din ni Kiko. Pero bago na bura, maraming naka-screenshot. O sabi nito, these were the primary posts. Number 1, in UP o National Unity Party Congressman, nakatanggap ng suhol mula kay Enrique Razon sa mga iba't ibang mga pagtitipon sa Soler noong 2025 elections kapalit ng suporta para kay Speaker Martin Romualdez na 1st District ng Leyte. Okay? Tapos ang konteksto nito, itong aligasyon ni Kiko Barsaga na si Razon ay nag-impluwensya sa INUP na mga mambabatas para kay Martin para tumakbo ito ang re-election niya pagka-speaker. At nangyari nga, speaker nga siya. So next, number 2 na accusation, si Enrique Razon ay mastermind sa mga korupsyon sa Kongreso. At sabi niya, i-disclose ito lahat pagbalik ko sa Kongreso sa February at mag-privilege speech siya. Ang problema lang, baka harangan naman ang privilege speech niya. Kaya ang advice ko kay Kiko, at ganun din kay Libeste, pag pumasok sila sa Kongreso, magdala sila ng megaphone, magdala sila ng JBL. Di ba yung JBL, Leloy, may mga sariling sound system. Doon sila magsalita kasi tatanggalan sila ng microphone. So this accompanied the bribery claim, labeling Razon as the orchestrator of corruption and promising further revelations in future congressional speech.
The hashtag translates to jail Rason. O dapat naman talaga ikukulong si Rason. So follow-up statements. After Rason filed the cyber libel complaint, Barsaga responded publicly, standing by his allegations and expressing readiness for legal proceedings. I am prepared to face Enrique Rason in court. The sooner the better. Context posted on Facebook in direct response to the libel filing. My fellow citizens, lagi lang yung kwento sa speech ni Kiko Barsaga eh. Sabi niya, my fellow citizens, I will be taking the Enrique Rason bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidate during the elections from businessman Enrique Rason. So, if I am to be killed fighting Enrique Rason, I want all of my money and property to go to stray animals. If Congress will not stand for the Filipino people, then I will fight Enrique Rason in court and expose this. So additional context. Sabi ni Barsaga, he posted photos alongside some statements, allegedly showing meetings involving Rason. Lawmakers like Representative Dan Fernandez, Senate President Tito Soto, Sin Ping Lacson, kaya pala pati si Ping Lacson binanata, no? These were described in reports as evidence of gatherings at Soleil Restaurant but have not been independently verified. No full privilege speech transcript is available yet. As Barsaga stated, it would occur in early February 2026 upon his return to Congress. A video titled Congressman Barsaga's Speech on the Enrique Rason bribery case was referenced online, but no verifiable transcript or content was accessible. So Rason has denied all allegations, calling them knowingly false and seeking 100 million in moral damages and 10 million in exemplary damages. He countered by questioning the source of Barsaga's family wealth. Hindi naman mapag-usapan yung family wealth kung mag-file ka ng libel case mo. Ang pag-usapan sa libel case, Enrique Rason, ay yung kaso na sinampa mo laban kay Kiko Barsaga. At ang tanong lamang dyan, nagsisinungaling ba si Kiko Barsaga? Pero kung panay mga opinion lamang, sinabi ni corrupt ka, opinion lang yun. Hindi magmamatter yun as a libelous. Kaya mali-mali na naman tong post ni Attorney Jesus Palsis. Palsus inuunos, palsus inunibus ang tawag ko dito kay UP graduate pa naman ito kung ano nung pinagsasabi. Libelous na yung statement ni Barsaga na nagsabi na nag-corrupt. Opinion po yun. You must remember, Attorney Jesus Palsis and all other lawyers who are listening to me right now. Opinions are not libelous. They are not libel. They are opinions. Kasi you must remember the basic principle that says there is no such thing as a false idea. Walang false idea. Bakit? Idea yun eh. Opinion. Ang false lang, it could either be facts. Ang claim of facts, it could either be true or false. So something that could be judged as true or false are only those considered as facts. But you cannot say that opinions are false. Kaya there is no such thing as false idea. That is the very basic statement written by the United States Supreme Court in the case of Jerry Falwell. Si Jerry Falwell po, pastor siya sa United States of America, ay kumaso siya ng libel. Ang kanyang statement kasi, nagagalit siya dahil naglagay sa bulletin sa billboard, ang laki, picture niya. Jerry Falwell packed his own mother sa statement na gano'n. So nagagalit siya, nanay ko, kakantutin ko, parang gano'n. Hindi, opinion ngayon eh. So judgment call ng Supreme Court ng United States of America, that was an opinion and that was an idea, and you can never say that any idea is false. The only thing that can be false is a claim of whether it happened or not. Diba? So ngayon, pag tinawag mo si Enrique Rason na naging influence sa mga congressmen dahil sa marami siyang pera at binibigyan niya ito ng mga napaka-corrupt niya, ang opinion ni Kiko Barsaga in general term is you are a corrupt person. Can you say now that it is libelous? No, it is not libelous.
Attorney Pal says it is not libelous. The only thing that is libelous is a fact that is not true, and yet the person who uttered that fact in publication or in a publication, if he knew that it was false, then it is libel. Pero kung inosente yung tao, hindi niya pala alam na hindi totoo, hindi yun libel. For that to be libel, the recklessness must be gross. Napakalaki, Ito, sinasamantala naman ito ni Enrique Rason ng pagiging mayaman niya. Bakit saan ba nanggaling ang yaman mo? Panahon pa na kahit sinong presidente namimigay ka talaga ng pera para makakakuha ka ng negosyo. Enrique Rason? I dare see na talagang kurap ka. Mas natutuwa ako pag kinasuhan mo ako lang the only vlogger na nakasuhan ni Enrique Rason. Di ba, Joe? Joe, I agree. Mahirapan si Rason. Sana mapapahiya si Rason. Pera lang gamitin yan. Totoo naman sinasabi ni Kiko. Demonski, Sir Toto, in your opinions, may ebidensya kaya ang ebidensya, ganito let it be known by you upon this education that I will be giving you. The person who is accused of committing libel has no obligation to prove that all he uttered or all he published are true. Walang obligasyon. But to the contrary, it is the obligation of Enrique Rason to prove that all the claims in factual claims of Kiko Barsaga are not true. Ibig sabihin, walang obligasyon si Kiko magpatunay na totoo ang kanyang sinabi. Wala rin siyang obligasyon para magsalita. Kasi nga may enjoying siya na pwede mag-enjoy sa right to remain silent. That is the privilege of the accused. Ang sarap magiging akusado sa libel Tatahimik lang ako Ang obligasyon magpapatunay na may libel ay si Enrique Rason. So the only way for Rason to prove that Kiko Barsaga committed libel is for Enrique Rason to prove that each of these factual claims that constitute as basis for the general opinions of Kiko Barsaga are false or not true. Ngayon, paano mo papatunayan na hindi totoo? Siyempre, halimbawa, ito, yung namigay ng ayuda, claim namigay ng ayuda sa Soler. Unang-una, patunayan ni Enrique Rason na hindi totoong nangyari ang Soler na meeting. Ang problema ni Enrique Rason, ang daming litrato pinost ni Kiko Barsaga sa Soler na meeting. Ang mukha ni Rason naka-plaster sa Facebook. So paano mo mapatunayan na hindi totoo yan na nandun ka sa Soler? Pangalawa, ikaw ang may-ari ng Soler. So paano patunayan na wala ka sa Soler? Tapos, makita mo litrato. O ang isa pag akusasyon ni Kiko Barsaga, bakit tinawag kanya na corrupt ay namigay ka ng mga bribes sa mga congressmen na nandun. O ngayon, ano nakita mo sa litrato? Si Enrique Rason at mga congressmen ng National Unity Party. Hindi mo makikita ang aktual na bigayan ng pera. So pagkaganon ba, ibig ba sabihin, nagsasabi ng hindi totoo si Kiko Barsaga? Hindi. Kasi for you to say that it was not true that you gave money as bribes to congressmen is for you to prove na wala kang binigay na pera. Paano mo i-prove na wala kang binigay na pera? Ang hirap kahit sino abogado. Ito, pwedeng sabihin na walang nabigay na pera. The only way is to open all the bank accounts of the congressmen and the bank accounts of Enrique Rason. Tinransfer ang pera. That's the only way. Ipakita. Ngayon kung GCash, may GCash ba ng tag 500,000, 1 million? Wala. Ang GCash hanggang 50,000 ang pagpadala.
Sa transfer. Ngayon, pag transfer, ipapakita mo na ngayon ang bank accounts mo na mayroong AMLAC. So, are you with me? Naintindihan niyo ba ako? Na paano mapatunayan ni Enrique Rason na nagsisinungaling si Kiko Barsaga sa kanyang claim na namigay ka ng pera, ng suhol sa mga congressmen para iboto si Romualdez? Paano patunayan? Sinasabi ko na sa inyo. Kung ako ang abogado ni Kiko, sasabihin ko lang sa korte, Your Honor, my client is invoking the right to remain silent. And if that is so, then the burden of proof to prove that my client did not, to prove that my client committed those libelous accusations against him is for the complainant, who is Mr. Enrique Rason, to prove that all the factual basis of Kiko Barsaga are not true. Yan pa. Ganito yung one of the factual basis ni Kiko Barsaga para sinabi niya kung bakit magnanakawan, corrupt at magnanakaw rin ito si Enrique Rason, ay nanunuhol siya. Kaya ulitin ko na lang, paano ba patunayan na hindi totoo na nanunuhol siya? The only way is ipakita niya ang bank accounts niya, lahat-lahat. Sa lahat ng bank accounts ko, walang nai-transfer na pera papunta sa mga congressmen. Kaya lang, pag binuksan mo, ang daming transfer ng pera kung kani-kanino napunta. Ngayon, malas na lang niya kung napunta sa may pangalan ni Puno kasi chairman ng National Union Party o National Unity Party ay si Puno. Makikita ngayon. Ang papatabag din ni Rason ang bank account ni Puno. Si Puno ba papayag ipakita niya bangko niya para patunayan lamang na hindi siya tumanggap? Hindi po sapat ang salita ninyo na hindi ako tumanggap. Hindi matatanggap sa korte yan. Sasabihin ni Rason, hindi po ako nagbigay. Hindi po matatanggap sa korte yan. Kasi ang pinaka-problema ninyo, how to prove that Enrique Rason did not give money to all congressmen or to any of those congressmen. Okay, ipakita ko ngayon itong pagsampa muna ng kaso. Ito, pakita ko ito. Kaya, pumapalakpak ako kay Kiko Barsaga, napakatapang na tao. Atapang at tao, sabi ng Kapampangan. Justice be done. God bless the Philippines. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil, no matter how wealthy and influential that evil is, for that is my duty as a trusted leader of the Filipino people. Enrique Razon may have all of our country's wealth at his disposal, but he is poor and empty in the eyes of God. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. Yan Ibig sabihin, kung titignan bang konteksto ng accusation, nasa general statement ni Kiko Barsaga na corrupt si Enrique Razon. Ganon po ang implikasyon yan. So, ngayon, ano pag-iba? Ipapakita natin, di ba, nag-file ng kaso doon si Enrique Razon. Pakita muna natin ang ibang ebidensya ni Kiko Barsaga sa mga sinabi niya na ang pinaka-ultimo na akusasyon niya ay namigay ng suhol si Enrique Razon. So, ito po. Yan, nakikita nyo? Ano pa ito? Facebook page po ito ni Kiko Barsaga. Ayan Yan ang Facebook page niya. Congressman Kiko Miao Miao Barsaga. Yan.
Sabi niya, Enrique Razon is seeking over 100 million pesos in damages against sa kanya. So you're already the richest man in the country and you still want more? This is the type of greed and the Bible warns about. Ang galing na sagot ah. Tapos sabi naman ni Congressman Kiko Barsaga, if I am to be killed fighting Enrique Razon, I want all of my money and property to go to the stray animals. Grabe ah. O, ito ko ng ebidensya niya. Oh, ayan oh. Si Villapuerte nagsasalita. Si Enrique Razon nandito oh. O, nakita ninyo? Ayan mga congressmen oh. Lahat congressmen lahat yan. So, yan. Totoo. Ngayon, totoo si Kiko Barsaga sa pagsasabi na nakipagkita siya sa mga congressmen tapos umiinom siya ng coke at tao. Kaya sabi naman ni Congressman Kiko Barsaga, chill, inuman lang muna kayo ni Congressman Pono. Malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo, Enrique Epstein. Siya ang Epstein ng Pilipinas, si Razon. Ano ba yung Epstein case? Na problema si Trump dyan sa Epstein case na yan. Si Mr. Epstein ang may hawak ng lahat ng mga detalye ng mga sex trafficking at mga money laundering at isa dyan sa supporters niya at nagtrabaho may katransaksyon si President Trump. Kaya ang problema kayo sa President Trump, isa yan sa mga kaso laban sa kanya ngayon kung saan napakaraming kapartido niya sa Republican Party ang sabihin na natin, nagtraidor na kay Trump. At ang isa pang dahilan ng problema niya, bakit ang mga Republican ay umalis na sa kanya at kumukontra na kay Trump, ay yung pagdeklara ni Trump na agawin niya ang Greenland na pag-arian ng Dutch territory yan. Ayaw ng mga Republicans na makipag-away si Trump sa lahat ng mga European Union at saka members ng NATO or North Atlantic Treaty Organization. O ito pa. O yan ha, si andun din si Pinky Lacson at saka si Soto ha. Sino ba 'to? Yung dalawang aso ni BBM. Sino ba isang ito? Ang mga tuta daw ito. Okay. Ito pa. Nakipag-usap andito si Enrique Razon oh. Sapol din si Vince. Si Vince Dizon nandun din. Eh nako, paano pa ito? Andun din si Bentol po, si Bitag. Ano ibig sabihin to? Si Tolentino andun. Andito si Villapuerte, si Dan Fernandez. Nakita ko. Prominente. Sa harap sila si Enrique Razon. Si Enrique Razon, kausap yung iba pa yan. Kita mo na yan ng boxer pala. Muay Thai lang laro ni Kiko Barsaga ito. May Office of the City President Makati may sabihin na pala sa libel case. Inciting to sedition, iba naman ito. Dami ng kaso ni Meow Meow. Ito. Ipinakita ang litrato ha. Sabi niya, when you choose Marcos over your own country, you are no longer a true soldier of the Philippines. Yun sinabi sa mga sundalo na nagkipag-picture kay BBM. Ano pang iba? So, ito pang ibang litrato. So, sabi niya, ito nangako siya, I will be providing evidence to the Inyupis bribery case in a speech in Congress when I return in February. Congressman Puno may file a case against me. It will only prove that he was bought by Enrique Razon in court. Okay? Ano pa? Si Chilyuk no? Target Dynasties? Wala yan. Peanuts Gallery yan. So, ang tawag niya pala sa administration ngayon, hindi Marcos Razon administration pala. So, tama na ang tumawag kay
Iisber sabihin ay si Enrique Razon na umalis na siya. Ayan, oh. So, ngayon, may mga ebidensya si Kiko Barsaga. O itong mga kabataan, oh, ang bagong gumbursa ng Pilipinas. Si Eli San Fernando, si Kong Leandro Libeste, at saka si Kong Kiko Barsaga. Sabi nila magkaiba man ang paniwala at pinagmulan, iisang panindigan ang maglingkod sa Pilipino at ipaglaban ang bayan. Yan po salita ni Leandro Libeste, kakampi ni Kiko Barsaga. O ito, oh, pinupuri pa ni Kiko Barsaga si Colonel Mungaw na nag-withdraw ng support kay BBM. So, ladies and gentlemen, yan po ang nakikita natin. Ito, pakita natin ito. Pinakita nito ni Attorney Carlo Ibanez. Pakita natin, basahin po natin. Gusto ko makita nyo rin ito. Yung mga abogado na nagsasabi na matatalo si Kiko, ayun, magunos dili na kayo, baguhin yung kanyo, inyong theory. Matatalo kayo sa inyong theory. If you do not know libel law, you better keep quiet. Sabi ni Attorney Carlo Ibanez, Barsaga kinasa ng libel na rason. May immunity ba siya bilang congressman? Ay, hindi na pinag-usapan ng immunity dyan. Sinasabi lang ko lang dyan na hindi siya mananalo kay Kiko Barsaga. Siyempre, akyat naman yan sa kay. Iakyat ko nila yan sa korte. Siyempre, maraming pera si Rason. Takot yung Makati Office of the Prosecutor. Iakyat talaga nila yan. Tapos ang judge naman, takot din naman. Si Enrique Razon Jr. is not just your alta mayamang lolo. He's a billionaire in dollars. Kahit na, ito siya ng pag-file niya. How do you plan to respond to that? Dun sa binabanggit niya na he'll present evidence supposedly. No, we haven't seen the evidence, and the basis of this complaint of ours is precisely our position that what he said was false and malicious. All right. Thank you. Okay, sige. Kita mo, narinig mong abogado ni Razon na nagsabi? Hindi madali maging isang I-prove niya na false and malicious yung sinabi ni Kiko. So ngayon, ang tanong, paano niya masabihin na false? Anong katibayan na ipakita niya na false? Sinabi ko na kanina, the only way to prove na nagsasabi ng kasinungalingan si Kiko ay patunayan nila na hindi totoo na namigay ng bribe si Razon. Ang tanong, simpleng utak lang mong, huwag na kayo maging abogado pa. Paano mo patunayan na si Enrique na hindi totoo na namigay ng pera si Enrique Razon? Paano patunayan? Matanong ko nga naman si Jordi Lao. Paano patunayan na false ang claim ni Kiko Barsaga na namigay ka ng pera? The only way is, ulitin ko ha, the only way is this. Ipakita ni Razon ang lahat ng bank accounts niya, kapati mga korporasyon na accounts niya kasi pwede idaan doon ng pagbigay ng pera. Ipakita niya. Tapos, ipakita niya rin ang mga bank accounts ng mga congressmen na lahat na nandoon sa party. At siyempre, papayag ba ang congressmen ipadabas ang kanilang ipalabas yung kanilang mga bank accounts? Papayag ba yan? Meron ba congressmen papayag ipalabas ang kanyang bank accounts? Lalo pa yung mga contractors? Di ba hindi? Walang papayag. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, tiniterminuhan ko na matatalo lamang ang kaso ni Razon. Kung mananalo man siya, ibig sabihin po, ay kinurap ang judge at kinurap ang piskal. Ganun naman po. Pinangungunahan ko na. Ay, sabi na, mag-ano lang ako, mag-shout out. So, si Bernard Magtibay, magandang umaga. Si Dennis Kausing, kapatid ko, magandang hapon pala. Si Carlito Pomyas, maupay nga kulap sa mga waray-waray.
Zumero, hello po, attorney watching from Saudi. God bless po. Helen Bagyo, kay Kumaro, Merdian Destresa, magandang hapon po, attorney. Zumera, sana lumabas na si Bersamin para masabi niya lahat kasi nandun pa siya sa loob ng Malacanang. Sirlito Pumias, pwede ang People's Initiative signature. Ang problema kasi, sabi ko kanina, ay mahirap mag-gather ng pirma. Maganda sana. Zomera, wala na batas sa Pilipinas. Ang mali, naging tama. Ang tama, naging mali. Toto Bantaw, kasi Manwa, maayong hapon. Black Hat, Andre Guico, watching from Singapore. Maya pagat panapon, Andrea. At saka lahat ng mga kabalin. Tapos si Marilyn Bondok, Rodi Rabi, Pastor. Intia Mito, pa-shoutout po kami dito sa Palawan. 75% dito DDS, mabuhay katoto. Ay magandang hapon, magandang hapon sa mga Palawan. Mayad nga hapon sa mga katutubo sa Palawan. Intia Mito, nabubuhay po kaya Sir Toto, taga Palawan. Kami, natawag ko na, no? Umiyak umalma si Rason. Baka kasi true nga ang sinabi ni Barsaga. Rodi Rabi, Dr. Kausing, you are in our prayer 24/7 and the whole family. Serlito Pornias, sige lang kung walang mangyari sa magaws si Barsagan, ilista natin sa dapat aksyonan. Ibubuto ng mga tao to si Barsaga kung pwede pa lang siya tumakbo. Kaya lang, underage pa siya, hindi pa siya pwedeng tumakbong senador. GGGA, tingnan nila paano mapunta ang MWC, Manila Water Company, kay Rason. O nga, napunta kay Rason ang MWC. Rodi Rabi, Ginaline Isaac, magdala sila ng sariling mic, Doc. Magdala sila ng sariling mic. Yung rekomendasyon ko, yung GBL, dalhin nila na stand-alone, tapos i-fully charge nila. Kaya kahit walang kuryente, aandar nyon. So, Ginaline Isaac. Tapos si Chrissy, Sir Toto, bakit wala bang limits ang bayad ng libel case? Sinasabi ko na sa inyo, hindi siya mananalo kung hindi mapatunayan na hindi totoo o false pala ang sinasabi ni Kiko Barsaga. Zanderline Celestial, sana ito ang hudyat ng katotohanan. Sobra naman yung 100 million na hinihingi ni Rason laban kay Kiko Barsaga. Kung may mga evidence naman, why not? File kaysa sa social media kumukuda, okay na mag-away-away sila lahat para lumabas na buhay ng baho nila. Lahat ng baho nila at maubos na mga kurap. Maganda ngayon ang ginawa ni Kiko. Bilib ako napayuko niya yung pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ginaline Isaac, Calroy, Bukal. Noel Villamora, hi Doc, Toto, watching from Limitakin, Bukal. Yamskill, hello, Toto, always akong umaabang sa live mo. Salamat, Yamskill. Jody Lau, I agree, mahirapan si Rason. Sana mapahiya si Rason para pera lang gamitin yan. Dimers Cave, Sir Toto, in your opinion, may ebidensya kaya si Kong Barsaga against, hindi na kailangan ng ebidensya. Ulitin ko lang, walang obligasyon si Kiko Barsaga magpatunay na totoo ang kanyang basihan. Pero sa kabilang banda, may obligasyon si Rason magpapatunay na hindi totoo ang binasihan ni Kiko Barsaga. Rolando Catedrilla, salot, Toto, laban lang tayo sa magnanakaw. Yes, I remember, Alex. I sang this line in honor of Alex Catedrilla. Ikakasal ka na! Yan ang gagawa ng kababayan ko na si Alex Catedrilla. Black Hat, hanggang 2020, di pa rin malilimutan ito ng masang Pinoy gaya ng ama niya, kulang 40 years bago makalimutan ng mga tao. Bibot Istomo, dapat Mindanao Republic. Alam kong Istomo, mga taga-Bohol, taga-Bujol. Sawa ko taga-Bohol. Black Hat at binoto siya, Remotan. Buin Germo, Toto Kausing, watching from Rome. Galing mo sir, sabi ni LTD. Dom Ram, ito ang tanong. Kalbo, sana mapatunay ni Barsaga ang yaman nila kung politiko. Hindi naman yan ang topic. Ang topic ay kung totoo ba yung akusasyon ni Kiko Barsaga laban kay
kay Rason. Pero ang may obligasyon magpatunay na hindi totoo ay si Rason. So wala siyang rason. Nenen Kausing, good morning. Perni Pinto. Sila pa si Marie Gonzales. Hulog pala sa patibong. Oy, ang nangyari ito talagang nahulog sa patibong si Rason. Laban miyaw-miyaw. Halls, perfect. Wala nang manunuhol na dinadaan sa bangko. Lahat yan dinadaan sa maleta. Kaya Barsaga will outlive Pono who is nearly to his end as a politician. Ay, kakampanya ko. Lilipat siguro ako sa sa district ng Antipolo. Tatakbo ako congressman sunod. Kontrahin ko si Pono. Pepito ba to? Galing mo magpaliwanag katotohanan. Talagang idolo ka ng katotohanan. So, Analisa Crizaldo. Ang galing ni Kiko at Libesti talaga. Sa marami pang tatakbo ng mga Gen-Z. Gusto ko lahat ng Gen-Z tumakbo sa sunod. 2028. Tulungan ko kayo. Kampanya ko kayo sa aking channel. Tapos Joe De Lao magaling sa mga. Tapos Roland Catedra bumalik ng mga oligarchs dahil kay Bangag. Dati takot ito kay Duterte mga ito Si Miao Miao ang pusa. Biro mo si Duterte isang salita lang kay Lucio Tan. Bayad kagad ng bilyon-bilyon na utang na sa paggamit ng na iya. Tita Bell, his crazy meow. Tapos Roland Catedrina, grabe itong gobyerno na ito, sindikato ng kamatan, oligarchs. Bill Bilandres, intensive research attorney, salamat. We are informed. Salamat po. Libesti, malabo yan. Ganun ba? Hindi, patulungan natin si Libesti. Joseph Malaya Tokso, si Enrique Rason ang may-ari ng Binali, landfill. Ha? Ang daming namatay sa Binali landfill. Siya pala may-ari. Sige, bibirahin kita. Putsang ina mo, punyeta ka. Dami na namatay mga Cebuano sa Binali. Hi. Roland Castillo, grabing gobyerno ni Marcos. Inubos pa nila. Ibig sabihin, hindi maganda pagkagawa ng landfill. Kasi, nahugbok At maraming namatay, natabunan. Ang problema lang dapat sana mabagong lupa naman tumabon sa mga yun. Ito mga babaho pa. So David and Goliath game. Miao Miao versus Rason. Maxim Factor, si admin ni Marcos. Bawal ang hindi magnanakaw. Ayun, kabaliktaran. Antay na lang tayo nito. Jose Bingona. Attorney Toto, baka pwede kang maging abogado ni. Tutulong na lang ako kasi tinanggalan ako lisensya. Mag-advise na lang ako kay Kiko. Susulat ikon ko sa message ko. Shout out Sir Toto watching you. Pero gusto ko kunin niya na abogado magaling din sa Cavite. Si Attorney Cirilo Sabare. Mang Lucio, Sir Toto po. Pwede sabi ni Speaker Castro, sa NBI ang appendix lang na walang latay. Walang latay lang, dila lang walang latay. Hindi naman yun Joke lang yun. Hindi ko tinitreat na grip treats yun. Matapos din na lang ang Marcos administration, wala pa naging accomplishment. Okay. Di Squirrel, nahalangan ang mga nagsarili. Driving, sa po si Albert Climacosa. Okay. Basta, Ilonggo, Kalbo. Ano ba, bubo? Tapos sabi mo, Kalbo, bubo. Okay, magandang hapon. Okay lang yan sa akin. No problem with that. Pakilike na lang, pati yung mga nagbasa akin. Pakilike naman. Ayun ang pahingi ko sa inyong pabor. Magandang hapon po. Thomas Isplana, good PM, Attorney Toto Kausing. Shout out sa mga subscribers. Okay po. Mga